Hello. Praise. Narinig niyo po ako sa online. Paki-thumbs up na lang, ma'am. Yeah, so may delay eh. Tayo niyo lang. Hello, praise. Testing. 1, 2, 3. Praise. Hello. Hindi nagdodoble? Ha? Full na yun? Sige, ikaw. Okay, hindi nagdodoble? Okay siya? Hello, praise. Hindi nagdodoble? Ha? Normal? Hello, praise. Mic testing. 1, 2, 3. Yan. Ayun. Ganyan ang setup yan ah. Okay? Mas okay na yung ganyan setup. Sige po. Pasensya na po, no? Tayo po'y tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit 148 to verse 1 to 5. Basahin po natin na sabay-sabay. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon mula sa kalangitan. Purihin siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, kayong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, kayong lahat niyang hukbo. Purihin ninyo siya, araw at buwan. Purihin niyo siya, kayong lahat ng mga bituing maningning. Purihin ninyo siya, kayong mga langit ng mga langit, at ninyong mga tubig na nasa itaas na mga langit. Ang pangalan ng Panginoon ay purihin nila, sapagkat siya'y naguutos at sila'y nalikha. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa magandang umaga na iyong binigay, O Diyos. Patunay lang, Panginoon, na ito'y nagpapakita ng kagandahan ng iyong nilikha, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga kamay, O Diyos. At pagpapatunay, Panginoon, na ito ang iyong kabanalan, Panginoon, at kadakilaan sa bawat isa, O Diyos. Ang bawat ginawa mo, O Diyos, ay kapahayagan, Panginoon, na ang pag-ibig mo, Panginoon, at biyaya at awa, O Diyos, ang patuloy, O Diyos, na nagtuturo, O Diyos, sa bawat ginagawa namin, Panginoon, upang maihayag, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian na iyong pangalan, O Diyos. Salamat, O Diyos, at kami naririto, Panginoon, na bigyan po, O Diyos, ng pangunawa, O Diyos, sa iyong mga salita na makita namin at maturuan ang aming buhay, Panginoon, sa iyong salita na aming pakikinggan, O Diyos. At kami ay lugod na nagpapasalamat, Panginoon, sa bawat araw na iyong ginagawa sa buhay namin, O Diyos. At nasamba ka namin, Panginoon, at niluluwalhati, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. At tuunguli po tayo sa pagbabasa ng ating banal na kasulatan, at basahin po natin ang Daniel chapter 6, 4 hanggang 10 po. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Nang magkagayoy, sinikap
ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakatagpo ng anumang batayan na maisusumbong laban sa Daniel na ito. Malibang ito'y ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Kaya't ang mga pangulo at mga tagapamahalang ito ay dumating na magkakasama sa hari. At sinabi sa kanya, O Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagapamahala, mga tagapayo at ang mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpatubad ng isang pagbabawal na sinumang manalangin sa sinumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, ay ihagi sa yungib ng mga leon. Ngayon, o hari, pagtibayin mo ang pagbabawal at lagdaan mo ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa batas ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi maaring pawalang bisa. Kaya tilagdan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw, nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Amen. Buksan po rin natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 2, verse 13 to 17. Basahin po natin. Verse 13. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Maging sa hari ng kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangaran ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa ng mabuti, ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Igalang nyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Salamat po sa pagbasa ng mga salita ng Diyos. Amen. Umupo tayo po. Hello, praise. Tanong ko lang po,
Hello, praise. Praise. Good morning po. Once again, sana habang naghihintay kayo ay pinapanalangin nyo na maayos na po yung mga setup. So ganun po tayo magkakapatid, no? Maging ano po tayo, maging, ang tawag dyan, yung observant. And kung meron pong nakikitang ganun, pag-pray agad natin na bibigyan ni Lord ng wisdom para maayos yon. So sana nananalangin kayo habang hinihintay sa halip na naiinip, kayo'y nananalangin. Okay? So anyway, once again, good morning and happy Lord's Day sa bawat isa. Tayo po'y magsitayo, tayo po'y mag-aawit ng papuri sa ating Panginoon. So ang una po nating awitin is mula po sa Psalm 150, Praise the Lord. So atin pong papasalamatan ng Panginoon for this morning. Let's sing. You made the starry host, you traced the mountain peaks, you paint the evening sky with wonders. The earth it is your throne, from desert to the sea, all nature testifies your splendor. Praise the Lord. Praise the Lord, sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights and all you depths, from furthest east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Let's sing verse 2. You reach into the dust, in love your spirit breathe. You form us in your very likeness. To know your wondrous words, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord, sing His grace.
Sa ating pagpapatuloy, let us praise His name as we continue to sing the song, Psalm 148, Praise His Name. Let's sing. Reaches from heaven, starry heights, lights of the evening, dancing the silent skies, brilliant till morning, breaking day. Oh, let them praise Him, praise His name. All let's sing, praise His name. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Sing mighty as mountains. Mighty as mountains, peaceful place, snowfall and fire, thundering ocean waves, kings and their kingdoms, age to age. Oh, let them praise Him, praise His name. Sing praise His name. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. King. King enthroned in majesty, all things made by His decree. Hear creation's melody. Praise Him, praise Him. Everything with life and death, everywhere from east to west, every heart raised from the dead. Praise Him, praise Him. Angels echo their refrain. Jesus, Lamb for sinners slain, name above all other names. Praise Him, praise Him, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. One more time. All together, let's sing praise. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous
huling ating awitin, atin pong i-declare ng ating Panginoon ay mula sa walang hanggan as we sing Psalm 190 from Everlasting. All together, let's sing. Oh God, before the mountains were brought forth, or days of spring and summer filled the earth, from everlasting you are God. We dwell beneath the stars in ancient skies. 1,000 years are nothing in your sight. From everlasting you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting God. Oh God, when joy and tragedy collide, and loss reminds us life is but a sign, from everlasting you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, One more time, sing the chorus. and all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting God. Sing. Oh God, the flight our ways are known to you, but by your grace you're making all things new. So satisfy us in our numbered days. Establish every effort while we wait. From everlasting you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting. One more time. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting God. We praise God. Tayo pa'y magsiupo.
Paki-flash na lang yung GCash number natin para sa kasama natin sa online. Narinig na? Sige po, Sige po, no, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay manalangin at pasalamatan natin ang Panginoon sa ibinigay niya sa atin. Let's pray. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay at pagpapala sa bawat isa. At ito ay paalala sa amin na kami ay patuloy na magpasalamat sa iyo dahil lahat ng ito ay pinagkakaloob mo, hindi lamang para matustusan ang aming pangailangan dito, bagkus maunawaan namin na ito ay para po sa kaluwalhatian mo sa pamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan, and even para po magpatuloy ang gawain ng simbahan sa mga kailangan. At maraming salamat, Lord, at lahat ng ito ay napoprovide dahil po sa iyong pagpapala. Itong lahat ng ito ay patuloy mo pong bigyan ng kaalaman upang ito ay magamit ng wasto at naayon po sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay aming pinapasalamatan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, once again, good morning. And again, pasensya na po sa naging delay. Marami lang po talagang isinasaayos sa ngayon. And we praise God dahil okay na ba siya? Okay na? So maraming salamat, ladies, sa pagpapagamit nyo, no? And malaking tulong po. And maraming salamat din po pala. So take ko lang to na opportunity na magpasalamat sa, especially po sa Rodriguez family, sa patuloy na pagme-maintain ng ating bahay panambahan. So alam ko po yung araw na gumigising kayo na maaga at bago pa man mapunta ang lahat dito ay nandito na kayo para po maisaayos itong lahat. So maraming salamat po, and we praise God for your lives, no? And so, okay, good morning, and tayo po ay magpapatuloy sa salita ng Panginoon. Kung matatandaan niyo po, last week, tayo po ay nagtapos po sa chapter 5 ng mga gawa. So let us open our Bible at magpapatuloy po tayo sa chapter 5. Magsisimula tayo sa verse 29. Pakitulungan na lang po yung iba and para ma-open nila yung mga Bible. Huwag mo kalimutan, ha? Okay po, no? And so, let me read verse 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo at sa pakikinig ng iyong salita, ikaw po ang magturo sa amin. Panginoon, ako po ay isang instrumento lamang. At salamat, Lord, sa biyaya mo. Ito ay sa pamagitan lang talaga ng iyong habag at ng iyong awa. At ang Espiritu Santo na siyang patuloy na pumuno sa akin at sa aking pananalita ay mga salitang nagmumula lamang sa iyo, O Diyos. At salamat sa puso na iyong ipinagkaloob sa bawat isa, bagong puso na siyang may kagalakan na tumanggap ng iyong salita. At sa pagtanggap ng iyong iglesia, ito'y ipamuhay at ito ay magdudulot ng pasasalamat dahil sa iyong mga gawa. Maraming salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ulitin ko po. Ang mga gawa po ay isinulot po ni Lucas, na isa po sa mga alagad na kasama po ni Pablo. And last week, binalikan po natin kung ano po yung layunin ng pagsusulat nitong mga gawa.
At ang layunin po na iyon ay upang maipakita sa atin yung pagpapatuloy na pagkilos ng ating Panginoon sa pagpapatuloy na paggawa niya ng kanyang ministeryo. At mainly, yun po ay ang pagliligtas. At minarapat ng Panginoon na itaguyod yung iglesia. At yun po ay nagsimula sa pamamagitan ng mga apostol. At kung matatandaan po natin, the very purpose, bakit meron pong iglesia, is para po ang iglesia ay maging saksi sa pangalan ni Jesus. At nabasa po natin sa last chapter ng Acts or mga gawa, na ito ay nagpatuloy. And I think we praise God kasi nakikita naman natin yung pagpapatuloy. That's why we are here. That's why nalaman po natin ang katotohanan. And so, sa pagpapatuloy ko po ng pag-aaral, na-realize ko po na ito pong series natin sa Acts is pinapakita dito kung ano yung dapat maging tugon, ano yung dapat mga ginagawa ng iglesia bilang tayo ay kabilang sa mga alagad ng Diyos sa pagpapatuloy sa misyon na kanyang ibinilin sa atin. Diba? So, yun po ay ang paghahayag ng kanyang pangalan sa kaduluduluhan ng mundo. So, last week, kung naano nyo po, actually may key points po tayo last week. Yun po ay inilalarawan kung ano ba dapat ang isang iglesia. So, sasabihin ko lang po, last week, ay dinescribe po natin na ang iglesia po ay God-glorifying at obedient. Okay? Pag sinabi natin God-glorifying, sa lahat ng ating ginagawa, niluluwalhati natin ang Panginoon. And obedient, masunurin sa kanyang kalooban. So ngayon, sa ating pagpapatuloy sa chapter 5, simula po ng verse 27, may kita natin dito, again, ano yung mga bagay na dapat nakikita sa iglesia. Bilang tayo po ay kabilang sa tunay na iglesia, nararapat lamang din po na ito ay nakikita sa atin. So again, meron po tayong 3 points para po masulat nyo na po at maayos na natin. Meron tayong 3 points for this morning. Ano dapat ang nakikita at ano dapat ang katangian ng iglesia. So meron pong 3. Mamaya may kita po natin yan. So sa pagpapatuloy, sa verse 27, kung matatandaan nyo, sa mga previous na verses, doon po ay pinakawalan ng isang anghel ang mga alagad o yung mga apostol, di po ba? And then, one thing na natatandaan ko po doon is very excited sila na gawin ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi gabi po, nagpakita ang anghel at gabi po binuksan, gabi sila pinakawalan actually, no? Pero sabi doon sa description, sa pagkakasulat ni Lucas na pag ano pa lang talaga na yung pagdating ng araw, no? Yung unang sikat pa lang talaga ng araw, pumunta na sila sa templo at sila nagpatuloy na maghayag ng salita ng Diyos. Di po ba? So yun po yung ating natutunan last week. And ngayon, may kita natin dito yung pagpapatuloy ng story. So, hindi po alam ng Sanhedrin kung anong nangyari at nasaan sila. Kasi kung matatandaan nyo at mababasa nyo sa previous verses, nagtaka sila bakit wala yung mga alagad. Na okay naman yung selda, nandun naman yung mga bantay, pero nawala sila. And then in verse 25, merong nag-report sa kanila. Sabi niyan, tingnan ninyo, ang mga lalaking ibinilanggo ninyo ay nakatayo sa templo at nagtuturo sa mga tao. And so in verse 26, dinakip po sila ng mga alagad ng templo or bantay ng templo. And then meron pong description dyan na dinakip sila pero walang dahas. Bakit? Kasi sila po'y natatakot na baka ang mga tao ay magalit sa kanila. So yun po, doon po tayo nagtapos. And ngayon, dito natin makita yung paglilitis na nangyari. And dito makita natin at yung mga bagay na dapat makita rin sa atin bilang iglesia. So una, verse 27, nang kanilang madala sila, pinatayo sila sa harap ng Sanhedrin, tinanong sila ng pinakapunong pare. So again, imagine, kagabi, pinalaya ka na, nung umaga, naghayag ka ng salita, pagkatapos nun, kinulong ka ulit. Okay. So, hindi ko po sinasabi ng iglesia, dapat laging kulong. Hindi po yun ang tinuturo natin. Pero, darating ang time na it's possible na mangyari sa atin. Okay? Pero again, that's not the point for this time. But may kita nyo dito na sa paglilitis,
tinanong sila, at tingnan natin yung tanong nung Sanhedrin, nung council. Verse 28, hindi pa mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ngunit tingnan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. So imagine, ito po yung tanong nila. Now, let us dive sa tanong. Sabi diyan sa verse 28, sabi ng mga Sanhedrin, hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo? Now, kung titingnan nyo po, balik tayo ng isang chapter 4, verse 18. Ito po yung binilin sa kanila. Ito po yung pagbabawal na ginawa sa kanila. Chapter 4, verse 18. Kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan, listen, inutusan na sa kahit anumang paraan, ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Now, take note sa salita, nasa anumang paraan. So, ibig sabihin, kahit patago, kahit palihim, kahit mahina, wag na wag niyong ituturo ang salita ng Panginoon. Yun po ang mahigpit na bili nila. Diba? Mahigpit. No, bigyan niyo pong diin yan, mahigpit na ipinagbawal. Pero tingnan niyo po ano nangyari. Sabi ng Sanhedrin, ngunit tingnan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong mga aral. Ano ibig sabihin ng pinuno? Ibig sabihin, every corner sa lungsod ng Jerusalem, no? Lahat naging tanyag. Ibig sabihin, hayagan at malawakang itinuro nila ang salita ng Panginoon. Nakita niyo po yun? Di ba? And, hindi lang po iyon. Sabi dyan, at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Now, they are talking about Jesus Christ. Hindi nyo lang tinuro ang pangalan ni Jesus, inaakusahan nyo pa kami na kami ang dahilan ng pagkamatay ng taong ito. Naging hayagan. No? Now, kung mapapansin niyo po, okay, open lang natin sandali, no? Chapter 2, verse 23. Ito yung laging sinasabi ng mga alagad. Chapter 2, verse 23. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa mga pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. And verse 36, the same chapter, kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. At punta tayo sa chapter 3, verse 15, sabi diyan, at inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, mga saksi kami sa bagay na ito. And in chapter 4, verse 10, dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. So tama nga naman. Tama nga naman ang sinasabi ng Sanhedrin, no? Bakit pinaparatang nyo na kami ang pumatay, na kami ang nagpako sa taong ito? Now, balikan natin yung nangyari nung buhay pa po ang ating Panginoong Hesus. Sabi po dyan balikan natin sa Matthew 20, okay lang po, wag nyo na pong i-open, dyan lang kayo, walang kukurap, okay? Basahin ko na po sa inyo, Matthew 27, verse 20. Tingnan niyo po ang nangyari. Ito po yung time na nililitis na po ang Panginoong Hesus sa harapan ni Pilato. Okay? Ito na yung time. Tingnan niyo po. Subalit, verse 20, subalit hinikayat ng mga punong pari at ng matatanda, mga elders ng Israel, ang maraming tao na hingi nila si Barabas at patayin naman si Jesus. Listen, okay? Hinikayat ng mga punong pari at ng matatanda ang maraming tao na hingin nila si Barabas at patayin.
naman si Jesus. And in verse 27, at sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Anong ibig ko pong sabihin? They claim. Kumbaga, alam nila na sila ang nagpako. Di ba? Sabi nga nila, sige, kami ang obligado kami. No? Sabi din sa verse 27, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Pero nakakalimutan nila yon, no? Nakalimutan nila yung kanilang mga sinabi. Pero, hindi po yun ang focus natin. But ang focus dito is yung tanong na, bakit po sa kabila ng mahigpit na pagbabawal sa kanila, no? Sila po ay hayagan at malawakang ipinangaral ang pangalan ni Jesus. Hindi po ba kayo napapatanong? No? Bakit sa kabila ng grabing warnings, hindi sila nagpatinag? Bakit kaya? At ito ay mahalagang malaman natin kasi kabilang po sa iglesia ng Diyos, dapat hindi rin po tayo magpatinag. And so, dapat nating malaman, ano yung dahilan? Bakit ganun sila katapang at katatag na hindi sumunod sa utos ng Sanhedrin, the Supreme Court of the Jewish people sa time na ito? Now, wag po tayong magkakamali. Hindi po tinuturo ng Biblia na sumuway po sa gobyerno. Actually, sabi po ni Paul sa mga mananampalataya sa Roma, babasahin ko na lang po, makinig po kayo mabuti. Ito yung sabi ni Paul, ang bawat tao, at I think, hindi ito yung reading natin kanina, no? Hindi na, okay. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad. Bilang Kristiyano, dapat po mag-submit tayo sa authority. Okay? Sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Remember that. Yung president natin ngayon, yung kapitan natin ngayon, yung mayor, yung sila ang nagtalaga po nun, hindi tayo. Hindi dahil sa boto natin. Yes, we are part of it, pero yun po ay kalooban ng Diyos. Tandaan niyo po yan, ang Panginoon po ang nag-assign. Kahit yung mga police, kahit yung lahat ng mga otoridad dito sa even teachers, ang Panginoon po ang nagtatag niyan. Verse 2, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. You see? At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Verse 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masasama. Actually, the purpose, bakit po merong mga otoridad is para po sa mga gumagawa ng masama. Okay? At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. So please them, no? Kumbaga, maging maayos tayo, maging kalugod-lugod tayo sa mga mata ng mga may otoridad sa atin. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka. Sapagkat walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Diba? Kaya nga, diba, yung mga gumagawa ng krimen, sila po ay hinuhuli ng mga pulis. So, dapat nyo makita, it is God's instituted. Ang Panginoon po ang nagtalaga niyon. And even Peter, kahit si Pedro, so 1 Peter 2, verse 13 and 14, sabi niya sa mga mananampalataya, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ng mga gumagawa ng masama at parangalan ng mga gumagawa ng mabuti. So, the same teaching ni Pedro at ni Pablo. So, hindi po natin tinuturo dito na maging rebelde po tayo sa gobyerno. Okay? Pero ang tanong, kailan tayo sasalungat sa kanila? Gaya ng ginawa nila Pedro at ng mga alagad. Sumalungat sila, di ba? Hindi nila sinunod yung Supreme Court ng mga Hudyo sa time nila. Now, sa anong pagkakataon? Now, dapat po nating malaman at maintindihan na ang konteksto po nito is sumasalungat na po ang pamahalaan, sumasalungat sila sa utos ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po ay sasalungat kapag ang utos ng nasa otoridad ay salungat na sa utos ng
Diyos. At dapat nating laging tugon sa kanila is ang tugon din po na ginawa nila Pedro at ng mga alagad. Verse 29. Anong sabi dyan? Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Intindihan niyo po? So, ibig sabihin, pagdating na po sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, specifically sa paghahayag po ng kanyang ebanghelyo, wala tayong ibang susundin, kundi ang Diyos. Tayo man ay patayin, ikulong, wala tayong susundin, hindi natin susundin ang tao, bagkos ang ating susundin ay ang Diyos. Pero again, babalik tayo sa tanong, bakit ganon na lamang sila? Katatag at katapang na gawin iyon, kahit na mahigpit na silang pinagbawalan. The first reason is verse 29. Sumunod sila sa Diyos. Okay, that's the reason. Sinunod nila ang Diyos kaysa sa tao. Now, ang tanong, bakit ganun na lamang ang kanilang pagsunod sa Diyos? The reason is as simple as dahil kilala nila ang Diyos. And sabi sa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na tunay at nag-iisang Diyos. You see, eternal life is knowing God. Kapag tunay mo nang nakilala ang Diyos, you have eternal life. And there's one thing amazing na sinabi ni John, the same writer ng John 17:3. Sinabi ni John sa 1 John chapter 2 verse 46. Listen carefully. Hindi, okay na po. Ako na lang. Listen carefully. Sabi niya, ang nagsasabing kilala ko siya, okay? Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling. You see? At ang katotohanan ay wala sa kanya. Ulitin ko po. Ang nagsasabing kilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman tinutupad ang kanyang mga utos, ay isang taong sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. And nagpatuloy siya, ngunit ang sino mang tumutupad sa kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. From pagkilala sa pag-ibig. Bakit kaya? Sabi diyan, ang tao daw na tumutupad sa utos ng Diyos ay tunay ngang naging ganap sa taong iyon ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ito ang pag-ibig ng Diyos na kanyang pinadala ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So you see, ang taong tumutupad, naging totoo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Ibig sabihin, siya ay naligtas. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Our obedience is proof, pruweba para sa atin na pinapakita ng Diyos sa atin upang maging sigurado tayo na tayo'y sa Kanya. It's not the other way around. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi para masabi mo na maliligtas ka. But ang pagsunod mo ay pinapakita ng Diyos sa iyo na binigyan ka niya na ng bagong puso, bagong buhay na may kakayanang sundin ang kanyang kalooban. You see? And in verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. You see? Kaya po ganun ang mga apostol. Because they truly know God. Sumusunod sila sa Diyos kasi kilala nila ang Diyos. And tama nga naman na sinabi ni Juan, kung kilala mo siya, ngunit hindi mo naman siya sinusunod, sinungaling ka, wala sa iyong katotohanan. You see? That's why ganun sila ka-obedient kay God because they truly know God. And kapatid, let me tell you, if you truly know God, you will obey Him. Hindi mahirap sumunod sa Diyos kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Panginoon. At ang pagkilala sa Kanya ay biyaya lamang din ng Diyos.
So yun po ang dahilan bakit ganun sila ka-obedient kay God. Hindi nila pinapansin kung anong utos ng tao. Kasi kilala nila kung kanino sila. And there are examples in the Old Testament na sinunod nila ang Diyos kesa sa mga pinuno ng mundo. So one example is, okay, let us open our Bible in Exodus chapter 1. Pangalawa pong libro, no? Exodus chapter 1 verse 15 to 21. Genesis, Exodus, no? Chapter 1 verse 15 to 21. Medyo mahaba to, so please read with me. Nandiyan na kayo? Okay, 15 hanggang 21. Chapter 1. Let's read. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na mga Hebreya. Chapter 1 po Chapter 1 verse 15. Sige, hintayin lang natin yung iba. Chapter 1 verse Exodus po, sunod lang po yan ng Genesis. Okay? Alright. Okay, verse 15. Ulitin po natin. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na mga Hebreya na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng ikalawa ay Puwa. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila sa upuang panganganakan, kung lalaki ay patayin ninyo. Ngunit kung babae ay mabubuhay ito. Subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos. You see? Mga Hebrew po ito, mga Hudyo po ito. At hindi nila ginawa ang gaya ng inutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga hilot. Ayun na, lilitisin na sila. At sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang bagay na ito at hinayaan ninyong mabuhay ang mga batang lalaki? Sinabi ng mga hilot sa Faraon, sapagkat ang mga babaeng Hebreya ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya. Sila'y malalakas at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. Kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot. At ang taong bayan ay dumami at naging napakalakas dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng mga sambahayan. Now, here's an example. And the Lord honored them. The Lord honored their obedience to Him. No? And you know what? You know what? Isa po sa mga lalaki na nakaligtas mula sa threat ng Faraon. Alam niyo sino? Si Moises. Alam niyo ba anong importance ni Moises? Siya po ang ginamit ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. You see? Okay. Tandaan niyo lang po yan. Tandaan niyo po muna yan. There's another example. Let's go to Daniel. Book of Daniel. Chapter 6. Verse 4 to 10. Daniel, chapter 6, verse 4 to 10. I think ito yung binasa kanina, no? Sa reading. Ito ba yung binasa kanina? Busy kayo. Hindi, okay lang po. Pakihanap. Okay na po. Daniel chapter 6, verse 4 to 10. Okay, para matuto talaga tayo, no? So sabi dyan, okay, 4 to 10. Nang magkagayoy, sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Now, let me give you a brief story. Nainggit po yung ibang mga matatalino kala Daniel. Kasi nga po ubod ng talino sila Daniel at binigyan agad sila ng mataas na ranggo. So ito yung nangyari. Humahanap sila ng butas para mapatay or makulong sila Daniel. Napatuloy tayo. Ngunit, hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang sapagkat tapat siya
at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. So you see, obedient po si Daniel sa hari ng Babylonia. You see? And 5, nang magkagayoy, ay hindi na pala to Babylon. Ano na pala to? Persia na ata ang naghahari nito. Okay? Sorry. Na magkagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakatagpo ng anumang batayan na maisusumbong laban sa Daniel na ito. Grabing galit nila, no? Sa Daniel talaga, no? Malibang ito'y ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Kasi nakita nila na faithful din si Daniel sa pagsunod sa Diyos. And kapatid, dapat yun na nakikita din sa atin ng mga hindi mananampalataya. Pero hindi muna tayo magpo-focus dyan. Verse 6, kaya't ang mga pangulo at mga tagapamahalang ito ay dumating na magkakasama sa hari at sinabi sa kanya, O Haring Dario, o si Darius ng hari nito, hindi na Babylonia, mabuhay ka magpakailanman. Lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagapamahala, mga tagapayo at mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpatupad ng isang pagbabawal. Okay? Na sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo o hari ay ihagis sa yungib ng mga leon. Okay? Yun yung naisip nila na technique, no? Which is very good. Kasi Daniel is a faithful man of God. So, might as well, gawa tayo ng panukala na 30 days, walang magpipray sa kahit anumang Diyos. Kay Darius lang magpray. Very good tactic, no? And in verse 8, ngayon, O hari, pagtibayin mo ang pagbabawal at lagdaan mo ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa batas ng mga taga-Medea at ng mga taga-Persia na hindi maaring pawalang bisa. Media Persia Kingdom pala to. Okay? Na ano sinabi din, grabe no, sinigurado nila. Iano mo talaga na hindi mababago yung desisyon mo for 30 days. Okay? Yun talaga sinabi nila sa hari. And in verse 9, kaya't nilagdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal. So, naniwala si Dario. Okay? And in verse 10, tingnan niyo po yung naging reaction ni Daniel. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas. Listen, ang mga bintana ay bukas. Ibig sabihin, makikita siya. At anong ginawa niya? Paharap ng Jerusalem at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Sinunod niya ba? Sinunod niya ba ang utos ng pamahalaan? Hindi. But siya'y nagpatuloy na sumunod sa Diyos. At alam niyo ano nangyari kay Daniel? Siya po ay kinulong, tinapon siya sa yungib ng mga leon. At pagkatapos, isang araw lang ba? Pagkatapos isang araw, pinuntahan ni King Dario, kasi si King Dario po, nalulugod po siya kay Daniel. Hindi mananampalataya si Dario, pero nalulugod siya kay Daniel. And ano siya, no? Anxious siya, hindi siya nakatulog sa gabi. Kasi iniisip niya baka kainin na si Daniel. Pero pagpunta niya doon sa yungib, nakita niya si Daniel. Walang kahit anumang sugat. You see? So mga kapatid, wala po dapat tayong ikatakot na sumunod sa Diyos. Nakita niyo naman yung providence ni God, yung vindication ni God. Pero, may kita natin na sa mga apostol, nakulong talaga sila, binugbog sila, hinagupit sila, no? Pero, may kita po natin dito sa dalawang binasa natin, baka po kasi ma-focus kayo doon sa mga manghihilot na mga Hebreo at kay Daniel. Well, they are good example, pero hindi po ito patungkol sa mga taong tapat. Yung nangyari po na binasa natin, hindi po yun patungkol sa kanila. It's not about them. But ito po ay patungkol sa katapatan ng Diyos na nagbibigay ng mga tapat na tao para isakatuparan ang kanyang pangako. Now, let me go back to Daniel. Alam niyo po ba anong kahalagahan ni Daniel?
siya po ay nakatagpo ng pabor kay Dario, even kay Cyrus. At si Cyrus po ang unang paganong hari. Pag sinabi nating paganong hari, hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Siya po ang unang paganong hari na pinahintulutang bumalik ang Israel pauwi po sa promised land. Bakit? Dahil po kay Daniel at sa kanyang tatlong kaibigan. You see? And alam niyo po ba nung sinabi ni Jeremiah sa mga Hudyo bago sila masakop ng Babylonia, after 70 years, ibabalik ko kayo sa lupain ninyo. And ginamit ng Panginoon si Daniel upang maging kalugod-lugod sa hari ni Cyrus, na again, unang hari na nagpahintulot na bumalik ang mga Israelita sa lupain nila. So again, hindi ito patungkol sa mga tapat na tao, but patungkol ito sa katapatan ng Diyos na nagbibigay ng mga tapat na tao upang maisakatuparan ang kanyang pangako. The same thing sa mga apostol. Ang mga apostol po ay pinagkaloob ng Diyos para maligtas ang mga nililigtas. At tayo po ay kabilang doon, mga kapatid. Isn't it amazing na magamit ka ng Panginoon dahil sa katapatan niya para sa pagliligtas at sa kaligtasan ng mga taong naliligaw pa? Di ba? So dapat ganun din po ang ating kalooban. At ito'y bagay na ating dapat ikagalak at hindi po ikatakot o ipanghina. Yes, meron pong threat na tayo po ay kakamuhian, at dapat lang tayo'y kamuhian ng mundo dahil hindi tayo ayon sa mundo. You see? So, isa lang po ang malinaw dito. Pagdating po sa paghahayag ng salita ng Diyos, pagdating po sa paggawa ng kalooban ng Diyos, kahit anong utos o kahit na sino mang mag-utos, kahit anong mangyari, ihayag natin ang pangalan ni Jesus. Sa Diyos tayo sumunod sa halip na sa mga tao. So ano po ang dapat na nakikita sa isang iglesia? The church must be, or the members of the church are bold witnesses. Yan po ang una. That's the first point. We are bold witnesses. And kung tayo po ay mga bold witnesses ng salita ng Diyos, anong meron tayo? A bold message. So yun po yung pangalawang punto. The bold message. Now, balik tayo sa mga gawa from verse 30. Tingnan niyo po yung message or yung ipinahayag nila Pedro. Sabi niya dyan, nagpatuloy si Pedro at ang mga apostol, ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno, si Jesus. Now again, sino po ang lumiliti sa kanya? Punong pari at mga Saduceo. At kung naaalala niyo po, ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa pagkabuhay. Hindi sila naniniwala sa resurrection. Pero anong unang sinabi ni Pedro? Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno. So you see, paano niya sinali yung mga Sanhedrin na hindi naniniwala sa pagkabuhay muli? Binuhay ng Diyos ng ating mga ninuno. Si Jesus. So dapat niyo pong makita, in our bold message, ito man ay salungat sa paniniwala ng mga tao, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. At yun ang dapat nating ihayag. Hindi natin hahayaan na ma-pervert yung katotohanan dahil ina-adjust natin sa kung ano yung pag-iisip na meron yung tao ngayon. But makita nyo dito, alam nila Pedro na ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa pagkabuhay muli, pero anong unang-unang sinabi niya? Ibinangon ng Diyos dahil yon ang katotohanan. And then, hindi lang yan. Sinabi niya, na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Again, andito na naman sila Pedro. No? Andito na naman si Pedro. Ipinaparatang na sila ang pumatay kay Jesus.
At yun ba ang purpose? Bakit ito sinabi ni Pedro? Para lang iparatang sa kanila? Yes, isa po yun sa dahilan. But one of the reason also is para makita nila yung kasalanang ginawa nila. Na pinatay ninyo ang Misaya. Pinatay ninyo ang pinangako ng Diyos natin, ng mga ninuno natin na magliligtas sa atin. Yun po yung kasalanan na kanilang ginawa. They rejected the Messiah and they even killed Him. Yun ang gustong iparating nila Pedro dito, hindi lang para akusahan sila, but para makita nila yung kasalanang ginawa nila. And mga kapatid, this is one thing na dapat nyo pong tandaan sa paghahayag natin ng Ebanghelyo. Dapat nating ipakita sa mga tao na sila ay nagkasala before God, na sila ay mga hindi tumupad ng kautusan ng Diyos. And that is a very bold move to say. I remember last Thursday, nag-share po kami, kasama ko si Jamie at si Yana. May na-sharean si JB na grupo na mga kabataan at meron po doon isang, I guess, bading siya, no? And so nagtanong siya kay Jamie, ano ba yung tanong niya? Kung yung kasalanan ba ay yung pagsusuot lamang ang lalaki nagsuot ng babae, ng pambabae. Yun lang ba ang kasalanan? Parang ang point niya po, okay lang naman siguro na maging bading basta hindi ka nagsusuot ng mga pananamit ng babae. And so, nung sinabi niya yon, binasa ko yung Romans chapter 1 sa kanya. Na yung kasalanan na yung mga lalaki, iniwan na nila yung likas na pagtatalik, in which lalaki to babae. And yung mga babae din, iniwan na yung likas na, yun nga, no? Sinabi ko talaga sa kanya, and sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, yan, bro, sabi ko sa kanya, if you will remain homosexual, kung mananatili ka sa ganyan, ikaw ay hahantong sa paghatol ng Diyos at ikay mapapahamak. And then, parang nag-iba yung ano niya, na parang namula siya. Ewan ko kung natakot siya or nagalit siya. Pero dapat niyo pong maunawaan na we will not hold back. Sasabihin talaga natin, if you will continue on that, you are sinning before God, and so you will go to hell. Sabi ko talagang ganun. Ikaw ay mapapahamak. So sa ating paghahayag ng salita, hindi tayo mangingimi na sabihin sa kanila yung kasalanan at ang magiging resulta ng kanilang pananatili sa kasalanan. And that's the very thing na ginawa po ng mga apostol. Kayong pumatay kay Kristo. Kayo ang pumako sa Kanya. You see, that's a very bold message. Di po ba? And in verse 31, nagpatuloy siya, siya'y itinaas ng Diyos sa Kanyang kanang kamay, no? Itinaas ng Diyos sa Kanyang kamay. At ito po ay pagpapakita na si Jesus ay tunay ngang nagmula sa Diyos. And tingnan niyo po kung paano inilarawan ni Pedro ang Panginoong Jesus bilang pinuno at tagapagligtas. Na yung salita pong pinuno ay nabasa na po natin yan, ginamit po yan sa chapter 3 verse 15. Sabi dyan sa verse 15, at inyong pinatay ang may akda ng buhay. Yung salita pong pinuno dito is may katulad na Greek word dito sa chapter 3 verse 15 nang sabi, may akda ng buhay. Okay? So ibig sabihin, sinasabi dito ni Pedro na na si Jesus ang siyang may akda ng buhay. Siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi niya dyan, upang bigyan ang Israel ng pagkakataong magsisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. So dito niya shinare yung gospel. Sabi niya, wala nang ibang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Verse 30, you sinned before God, but meron lang isang tagapagligtas at magpapawalang sala sa inyo. And that is Jesus Christ. And that's the core message of the gospel na ating inihahayag. There is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala na pong ibang pangalan na ibinigay ang Panginoon dito sa atin kung saan tayo maliligtas. At yun ay sa pangalan lamang ni Jesus. Huwag po tayong mangingimi na sabihin na ang tanging daan upang maligtas ay sa pamagitan na si Jesus. At yun ang dapat natin i-emphasize sa ating gospel sharing because that is the gospel.
It is only Christ kasi siya ang, sabi dyan, itinaas ng Diyos. At ngayon ay nakaupo na sa kanang kamay ng Diyos na siyang pinuno, the author, the source of life. At siya lamang ang magbibigay ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Very bold message. Bakit? Imagine talking to a Muslim. Imagine talking to a Mormon. Imagine talking to an INC member. Sasabihin nyo sa kanila, there's no other way. Yung pinaniniwalaan mo, that's not the way. It is only Christ. That's the bold message na dapat natin gawin. Huwag tayong matatakot na sabihin yun kasi yun ang katotohanan. And in verse 32, kami mga saksi sa mga bagay na ito. Ano sinasabi ni Pedro? We saw it all from the beginning until the end. Mula sa pagkakabautismo ni Jesus hanggang sa kanyang pagbalik sa langit. We saw it all. Pero hindi lang yon. Hindi lang yon ang kanyang naging basihan. Bakit nasabi niyang katotohanan ng kanyang sinasabi? At ano yon? Gayon din, ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. And again, it's a very bold message. Bakit? Ang mga Saduceo po ay hindi naniniwala sa Espiritu. Hindi sila naniniwala sa Espiritu. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay muli. Hindi sila naniniwala sa mga anghel. Hindi sila naniniwala sa afterlife. Hindi sila naniniwala sa Espiritu. And anong sinabi ni Pedro? At ang Espiritu Santo ay gayon din. At yon ay binigay ng Diyos. Kanino? Sa mga sumunod-sunod sa Kanya. Parang sinasabi niya, we have the Holy Spirit from God. Dahil ito'y binigay niya sa mga sumusunod sa Kanya. And kayo, clearly, hindi kayo sumusunod sa Diyos. That's a very bold message. And church, bilang kabilang sa iglesia, ito yung meron tayong mensahe. This is a this is a very bold message na dapat nating ihayag. And don't expect anything good na response nila. Ano naging response ng Sanhedrin? Verse 33. Nang marinig nila ito, sila'y napuot at ninais na sila'y patayin. Now, that's one thing. Pero again, hindi tayo mangingimi na ihayag itong mensaheng ito. But don't worry mga kapatid. Meron po tayong assurance. Ito yung maganda. This is the last point. Unang-una, bilang mga membro ng iglesia, we are bold witnesses. And the second point, we have the bold message. Now, the third point is, we have this blessed assurance. Bold assurance sana eh. Pero ngayon lang parang nabago. Blessed assurance. Pero maganda rin pala yung bold. Bold na lang. Bold assurance. Na bakit ko po yun natanong? Bakit ko po yun nasabi? Now, the Holy Spirit is an assurance actually. Diba? Ang banal na Espiritu ay isang katiyakan po na ipinagkaloob sa atin sa mga mananampalataya. Actually, sinabi po sa Ephesians 1, ako na lang po, babasahin ko na lang po. Ephesians 1:13-14, sa Kanya'y kayo rin naman ay nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo, na ano daw? Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. So you see, ang Espiritu Santo po ay katibayan ng ating mana. So that is a blessed assurance. Ang isang taong may Espiritu Santo, siya ay tinatakan na. Di ba? May katiyakan na siya ay ligtas. Pero, gusto ko mong ipakita sa inyo ang isang bold assurance. Okay? Bakit po ganon? Now, makikita natin yan
sa susunod na mga verses. Tingnan niyo po ano ang nangyari. May pumasok po sa eksena. Verse 34. Ngunit, teka lang po. Again, let's continue. Ngunit, may isang Fariseo sa Sanhedrin. Eto, hindi po siya Saduceo, ha? Fariseo po to sila. Magkaiba po ang Fariseo sa Saduceo. Verse 34. Ngunit may isang Fariseo sa Sanhedrin na ang pangalan ay Gamaliel. Now, sino si Gamaliel? Si Gamaliel po ay ang guro ni Saulo. Sino si Saulo? Siya po ang magiging isa sa mga apostol ng Panginoong Yesus, si Pablo. Now, this is the teacher of Pablo, si Gamaliel. And tingnan niyo po kung paano siya inilarawan. Guro ng kautusan, iginagalang ng buong bayan, ang tumindig at nagutos na ilabas na sandali ang mga lalaki. So, here's a very respected man. Okay? Na dumating. Bakit? Sa panahon nila, ito sila parang sila R.C. Sproul, John MacArthur. Mga parang kilalang theologian, parang ganun po ba? Mga scholar sa time nila. Pero hindi po siya katulad ni R.C. Sproul at ni John MacArthur na tama ang tinuturo, no? Although nagtuturo siya ng kautusan, pero mali nga lang yung kanilang pagkakaunawa nito. Kasi clearly, they're against Christ. So mali ang pagkakaunawa nila ng kautusan. Although nagtuturo sila ng kautusan. No? So he's a well-respected, highly esteemed man nung panahon nila. And pumasok siya. Sabi niya, ilabas niyo muna sila. And tingnan niyo po kung anong sinabi niya. No? Verse 35. Sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, kinakausap niyo po yung mga Saduceo, mga punong pari, mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong gagawin sa mga taong ito. No? Mag-ingat daw kayo. And verse 36, sapagkat bago pa ang mga araw na ito, ay lumitaw na si Teudas. Tiyuhin siguro to ni Judas, no? Ni Teudas, na nagsabing, siya'y dakila, at sumama sa kanya ang may 400 tao ang bilang. Ngunit siya'y pinatay, at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak at nawala ng kabuluhan. So, nagbigay siya ng example. Merong isang tao, si Teudas. Sabi niya, siya ay isang, dakila. And, nagkaroon siya ng followers. 400. Pero nung namatay siya, nagkawatak-watak. So, merong ginagawang point si Gamaliel dito. Nagbigay siya ng another example. Verse 37, pagkatapos nito, ay lumitaw si Judas. Kasasabi ko lang. Na taga Galilea. Nang mga araw ng pagpapatala at nakaakit siya ng mga taong sumunod sa kanya, siya man ay napahamak at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak. So, merong pangalawang example. Ganun pa rin. Nagkaroon siya ng mga followers, pero nung siya'y napahamak, siya'y namatay, nagkawatak-watak rin. Nabuwag din, kumbaga, yung ginagawa nila. Now, ano pong punto niya? Verse 38. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito. No? Sinong taong ito? Yung mga alagad ni Jesus, sila Pedro. Iwasan nyo sila, sabi ni Gamaliel. At hayaan ninyo sila. Hayaan nyo sila. Bakit? Sapagkat kung ang panukalang ito, o ang gawang ito ay mula sa tao, ito ay mawawasak. So, yun yung point niya. Si Teudas, si Judas, gawa yun ng tao, kaya tingnan nyo, nawala din. Hindi nagpatuloy. So, sabi niya, hayaan nyo sila. Kasi kung yan ay gawa ng tao, mawawala din yan. Yun ang punto niya. And in verse 39, ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi ninyo sila makakayang wasakin, baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos. Ha? Natatawa ako. Sorry pa. Tama? Tama? Sorry po. Natatawa ko kasi expected ko po talaga sasabihin yung tama. Pero let me tell you, mali. Mali po yung doktrina na tinuturo ni Gamaliel dito.
Now, I know your point. Alam ko po bakit kayo nagsabing tama. Kasi tama nga naman. Kung ito'y sa Diyos, ito'y magpapatuloy. Hindi ito mawawasak kasi gawayan ng Diyos. Tama kayo dyan. But ano po yung mali dito? Kasi hindi po lahat ng nagiging matagumpay ay nagmumula sa Diyos. So be careful on this kind of mindset. Be careful on this kind of teaching. Nasasabihin mo na kapag nagpatuloy yan sa Diyos yan. Tingnan nyo, maraming Pentecostal charismatic movement, napaka taguyod nila ngayon, di ba? Pero they are teaching wrong doctrine. Di ba? G12. No? kita tayo, nasa ganito pa ring numero. Sila, nakaabot na sila ng Maribeles, Alas-asin, may may Lamaw na din, may Limay na, you see, they are prospering. INC, napakalaking church. Di ba? Roman Catholic, the biggest one. Islam, ang dami. They are successful, nagpatuloy sila, dumami sila, but does it mean, ibig kahulugan ba nun? Totoo sila? Hindi. So be careful in this kind of teaching. It is wrong mindset. It is a wrong doctrine. So mali po ang tinuturo ni Gamaliel. Pero one thing is for sure, ang ginagawa ng Diyos, magiging successful yan. Pero again, hindi lahat na nakikita nating popular at nagpapatuloy ay mula sa Diyos. Now, tingnan niyo po anong naging tugon ng mga Saduseo. Sabi nila, tama ka. Verse 40. Sila'y naniwala. They agree. Di ba? Nang may patawag nila ang mga apostol, so pinatawag na, pinabalik na yung mga apostol. Tingnan niyo po anong ginawa. Hinagupit sila at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Na ano pong pinapakita po dito? Again, nakita niyo po sa unang part, yung maling assurance. Okay? You see, this is a wrong assurance. Na kapag nagpatuloy, tama agad, nasa ayon sa Diyos, hindi. But, again, pinapakita po sa atin sa salita ng Diyos, hindi ito yung assurance kung tayo ay nasa katotohanan. It's not the assurance. But what is the assurance? Ano yung bold assurance? Verse 40, nakita nyo dyan, pinatawag sila, pinalalahanan sila, at hinagupit sila. Now, take note, sila po ay hinagupit nang hindi naayon sa batas. They were unjustly punished. Okay? Yung mga alagad po, sila po'y pinarusahan, hinagupit sila. Now, wag niyo pong iisipin na ganun lang ang ginawa sa kanila. Binugbog po sila. Hinagupit po sila ng mga talaga ng mga kriminal. Yun po ang ginawa sa kanila. Kahit wala namang napatunayang kasalanan na ginawa sila na labag sa batas. Again, they were unjustly punished. Tingnan niyo po ang naging reaction nila. Verse 41. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, matapos po silang parusahan, nagalak sila. Nagalak sila na itinuring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Sino po dito, pagkatapos bugbugin, pagkatapos ikulong, pagkatapos hagupitin dahil wala kang ginawang kasalanan, nag-preach ka lang naman ng pangalan ni Jesus, sino dito yung magagalak pagkatapos niyang ipalabasin? Well, normal person will think hindi dapat ganun. But anong naging reaction nila? Nagalak sila. Why? Why? Kasi ito yung bold assurance. At ano yung bold assurance? Matthew 5, 10-12. Ako na lang po, babasahin ko. Matthew 5, 10-12. Mapapalad. Happy are you. Diba? Sa English, blessed. Sa translation, happy are you. Mapapalad. Sino? Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan
dahil sa akin, sabi ni Jesus. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. That is the bold assurance. Ang pag-uusig because of the name of Christ is our bold assurance. Ang pag-uusig at pagkamuhi ng mundo sa mga alagad ng Panginoon is the visible proof na tayo ay nasa katotohanan. You see? At sabi nga ni Juan, let me read to you, John 15:18-19, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapupuotan nito bago kayo. Sabi ni Jesus sa mga alagad. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit, dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. At pinatotohanan po yan. First person experience ni Pablo yan. At sinabi ni Pablo kay Timoteo, and again, ito ay lagi ko na pong sinasabi in the previous Sundays, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. See? If the world loves you, kapatid, repent. Kung galak na galak, hinahanap ka pa ng mga kaibigan mo, hinahanap ka pa ng mga classmate mo, hinahanap ka pa ng mga workmate mo, kasi they are happy to be with you, be careful. Hindi ka nakikitaan ng pagsalungat sa kanilang pamumuhay. Bagkos nakikitaan kanila na you are like them. That's why they like you to be with them. Hindi ka namumuhay ng banal. Na hindi ko po sinasabi na humanap kayo ng laging away. Hindi. Mamuhay kayo kung anong naayon sa Diyos. At ihayag ninyo ang salita ng Diyos. Yun lang naman. But surely, kapag inahayag ninyo, sabi nga dito ni Pablo kay Timoteo, ang sino mang nagnanais na mamuhay ng banal sa kay Kristo Jesus, there will be persecution. May pag-uusig talaga. And that is our bold assurance. And so, mga kapatid, be a salt and light to this world. Lalo na yung mga estudyante, mga trabahante, mga negosyante. Be a salt and light. Preach the name. No? Preach righteousness. Condemn disobedience. You see? At anong ginawa nila? Verse 42. Pagkatapos bugbugin. Pagkatapos sagupitin. Verse 42, araw-araw. Lagi-lagi. No? Sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. You see? Because meron silang bold assurance. Patuloy, inihayag na si Jesus ay ang Kristo. Again, church, tayo ay kabilang sa tunay na iglesia. We are bold witnesses of the bold message with bold assurance. Kaya magpatuloy tayo na ihayag na si Jesus ay ang Kristo. Amen? So, papatuloy tayo, Gab, sa breaking sacrament. So, pagpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. And now we will remember the death, the resurrection, and as we wait sa pagbabalik po ng Panginoon. So habang hinihintay po ang mga tawag dyan, yung elements ng ating
pag-aalala sa kamatayan ng Panginoon. So atin pong usisain ang ating mga ah, buhay, ating mga puso at isipan. So mga kapatid, if meron po tayong mga nagawa or ginagawa na alam po nating hindi po nararapat sa mata ng Diyos at hindi po naayon sa kalooban ng Diyos, alalahanin niyo po na kayo ay pinatawad na dahil sa dugo ni Jesus. Kaya nga inaalala natin ito eh. 'Di ba? Kasi tanging sa kamatayan at sa dugo ng ating Panginoong Jesus tayo ay may kapatawaran ng ating mga kasalanan. And so sabi po sa 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just, and He will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So mga kapatid, bago po natin ito, I request each one to pray to God. Kung meron po tayong mga nagawa na hindi po ayon sa kanyang kalooban, let us come before the throne of God with confidence na tayo po'y napatawad na at pasalamatan natin ang Panginoon sa kapatawaran na ipinagkaloob niya sa atin. At sa katapatan niya, na patuloy niya tayong papabanalin. So let us come before God and let us confess and pray. So you can take this time, kayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang alalahanin ang iyong kamatayan. Na ikaw ay namuhay sa mundong ito na kailanman ay hindi sinuway ang kalooban ng iyong Ama. Na kailanman ay hindi mo sinuway kung ano na ayon sa kanyang batas. Anong naayon sa kasulatan. At salamat dahil ang ipinamuhay mo na banal, perpektong pamumuhay, ay siyang isinalin sa amin. At sa iyong kamatayan ay inako mo ang aming mga kasalanan na isinalin naman sa iyo. At iyong tinanggap ang puot ng Diyos dahil sa mga kasalanan na aming ginawa. At salamat dahil sa iyong pag-ibig, ibinigay mo ang iyong sarili. Salamat, Ama, dahil sa iyong pag-ibig, ibinigay mo ang iyong tanging anak. At salamat dahil sa Espiritu Santo, kami ay iyong binuhay muli. At salamat, Panginoon, na sa aming paglapit sa iyo, sa paghahayag ng mga kapatid, sa paghahayag namin ng aming mga kasalanan, na aming nagawa, even kung meron man po kaming mga kasalanan na paulit-ulit na ginagawa. Salamat dahil sa iyong salita na nagsasabi na walang hihigit na kasalanan sa iyong biyaya. Your grace is more than our sins. And nothing can separate us
from your love. Salamat, Panginoon, for such a wonderful promise. And even in 1 John 1:9, sinabi mo na patuloy mo po kaming papabanalin, tuturuan upang mamuhay na matuwid para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, na as we come together, ikaw ang nagbibigay patuloy sa amin ng malinis na mga kamay. At sa aming pagpaaalala, kami ay magagalak at mapapalakas upang patuloy na kilalanin ka, hanapin ka, at mamuhay ayon sa iyong kalooban na aming nababasa sa iyong salita. Maraming salamat even sa aming pag-aalala at sa aming paghihintay ng iyong pagbabalik muli ay iyong ipagkakaloob ang pagkabuhay muli sa bawat isa. At makikita namin ang iyong kagandahan. Makikita namin ang iyong kaluwalhatian. And so, Lord, patatagin mo kami habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Salamat dahil ikaw ay nasa amin at kami ay nasa iyo. Salamat dahil kami ay kabilang sa iyong katawan, ang iglesia, kung saan ikaw ang ulo. Ikaw ang pinuno, ikaw rin ang papatuloy at magtatapos ng lahat ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa napaka mapagpalang biyaya na iyong ibinigay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ating pag-aalala, atin pong kainin ang bread na nagsisimbolo po ng katawan ng ating Panginoong Jesus. And ngayon tayo ay isa na sa kanyang katawan. Let us eat the bread. And the juice, and this is the blood of our Lord Jesus Christ, blood that cleanses, and the blood in the cup of the new covenant, na tayo po ay nasa bagong tipan na, and so, tayo po ay naligtas dahil sa ating Panginoong Hesus. Sa ating itong inumin, sa ating pag-alala. Let us pray and give thanks to God. O Diyos, maraming salamat po. Kami po ay napakasaya sa kaligtasan na ipinagkaloob mo. Patuloy mo pong pagkalooban ng bawat isa ng karunungan na magkaroon ng mas malinaw na pagkaunawa ng iyong pag-ibig at naway ang bawat isa ay mamuhay ayon sa iyong pag-ibig. At salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo sa bawat isa at sa kalakasang pinagkakaloob mo na mamuhay ayon sa katotohanan. At patuloy po naming hinihingi ang kalakasan at karunungan sa aming pagpapatuloy, sa aming pag-celebrate ng iyong araw. At iyong pangalan ang may papataas sa lahat ng ito. Subalit, magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran, ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen at amen. Happy Lord's Day. Magpapatuloy po tayo. Magkakaroon muna tayo ng lunch break. So, thank you po and praise the Lord for that.